Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi Mark po, si Lodi Amigo Gomer Vlog Official, Lodi Vance Morales, Lodi Asta Boy, Lodi Prince Princess, Lodi Marv Solo Gaming TV, Lodi Nook X The Vlogger, at si Lodi Soul Eater. Maraming salamat po, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-232 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang labas ng pandayan na sinabi ni Minsang na Song Humuon. Hindi pala. Ikaw ba talaga ang undefeatable Sword Ziggs? Tumugon ang ating bida sa kanya, at sinabi na oo. Iyan ang tawag nila sa akin ngayon. Nagulat si Minsang at napasabi na imposible. Pero isa kang ganap na tanga noon. Nakangiti ang ating bida at sinabi na sa palagay ko, ang isang Sword Ziggs, at ang tanga ay dalawang mukha ng parehong barya. At natulala na lang si Minsang. Kahit na sinabi na yon ng lahat sa kanya, hindi pa rin makapaniwala si Minsang. Dagdag pa niyang sinabi na isipin mo, totoo nga pala yon. Yumuko ang ating bida at sinabi sa kanila na sige. Aalis na ako ngayon, Ginoo. At tumugon si Ginoong Chu sa kanya na okay sige. Pagkatapos niyang nakangiting magpasalamat, unti-unting naglaho si Humuon. Nagulat si Minsang sa kanyang nakita at sinabi na ano. Nawala si Big Brother ng ganun kabilis. Hindi naman gaanoong nagulat si Ginoong Chu sa biglang paglaho ni Humuon. At ito ay mas nagulat pa sa naging reaksyon ng kanyang anak. At napapikit si Ginoong Chu at sinabi na ang batang yon talagang naging kahanga-hangang tao. At lumingon sa kanyang anak at sinabi na bueno. Ano nga daw ba ang undefeatable Sword Ziggs? Nagulat ang kanyang anak at sinabi na hindi daw ba't hindi naman niya pinapansin ang ganyang balita, ama. Hindi sinusundan ni Ginoong Chu ang mga kasalukuyang pangyayari. Kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa nangyayari sa Murim. Sa katunayan, aktibo niyang iniiwasan ang kaalaman na yon, at kahit na may malaman siya, agad itong mapupunta sa pinakadulong sulok ng kanyang isipan. At makikita ang labas ng kanilang pandayan na ikinuwento ni Minsang sa kanya ang iba't ibang kwento tungkol sa undefeatable Sword Ziggs, na sobrang nasasabik na nagliliparan ang mga patak ng laway. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ni Minsang, hindi masyadong nasasabik si Ginoong Chu, sa katunayan, mukha. Siyang walang pakialam. At pagkatapos makikita ang ating bida sa ere. Hawak ang bago niyang espada, sinabi niya sa kanyang isip na napagtanto ko na ang lahat ngayon. Ang kaliwanagan ko at ang infinity ay nasa aking mga kamay. Dagdag pa niya na makikita ang muka nito na ang lahat ng ito ay dapat gamitin para lamang labanan ang Heavenly Martial God. Patuloy sa pag-iisip na sinabi pa niya na ni isang pagkakamali ay hindi maaaring palampasin. Para mangyari iyon, kailangan kong maghanda ng masinsinan hanggat maaari. At mabilis na siyang papalayo at sinabi pa niya na maghintay ka lang, Heavenly Martial God. Makikita ang Iron Sword Baek family. Bumaba ang ating bida sa harapan ni Palm Emperor. Pagkababa ng ating bida, sinalubong siya ng may makulit na ngiti ni Palm Emperor at sinabi na parang ang sigla mo ngayon. Tumugon ang ating bida sa kanya habang nakangiti na oo, pakiramdam ko, kaya ko nang wakasan ang lahat ngayon. Napatayo ng ulo si Palm Emperor at sinabi sa ating bida na hindi ko man lang masukat kung gaano ka nakalakas ngayon. Magkaharap silang dalawa na sinabi pa ng ating bida sa kanya na lahat ng ito ay dahil sayo, Lolo. Humalakhak ng malakas si Palm Emperor at pagmamalaki pa niyang sinabi na syempre. Syempre ang lahat ng iyan ay dahil sa akin. Dagdag pa niya na tumingin sa ating bida na yan sana ang gusto kong sabihin. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga ako nakatulong sa iyo ng husto. At kinontra siya ng ating bida at pinilit na dahil daw ito sa kanya. Tumawa ng mahina at yumuko na pumikit si Palm Emperor at sinabi sa kanya na gusto ng lolo mo na maging isang taong makakatulong sa iyo ngayon. Tumingin sa ating bida at dagdag pa niya na kaya, siguradong may dahilan kung bakit ako ang una mong pinuntahan, di ba? Sabihin mo sa akin kung ano nang magagawa ko. Nakatingin lang sa kanya ang ating bida. At ilang sandali pa, sinabi niya na oo. Maraming salamat, Lolo. Ipapaubaya ko na sayo. At sumapit na ang kinabukasan. At sinabi sa kwento habang nagsasanay ng kanyang bagong espada ang ating bida na matapos hingin ang pabor ni Palm Emperor na si Baek Sangwon, lumabas si Song Wumuon upang magsanay ng kanyang kawalang hanggan na espada.
Dahil kakaunti na lang ang natitirang oras para kay Song Wumuon, hindi na rin mahalaga ang panahon. Isang payak na espada na walang kahit anong ingay. Ginamit ni Song Wumuon ang kanyang espada upang putulin ang damo, ngunit tila wala siyang ginawa. At kahit isang beses lang niya itong hiniwa, pakiramdam ay parang pinutol niya ito ng 1,000 beses. Sa bawat pag-ihip ng kanyang espada, ang kanyang katawan at ang espada ay nagiging isa at unti-unti naging isa siya sa kalikasan. Nakapikit ang ating bida na sinabi sa kwento na hindi na inintindi ni Song Wumuon kung ilang araw na ang lumipas. At napangiti siya na sinabi pa sa kwento na siya ay naging isang sisidlan. Nakatingin sa kanyang espada at naiisip ang mga salitang ang kaliwanagang ipinagkaloob sa akin ng guro ay dumadaloy sa aking katawan. Maraming salamat, guro. At biglang isang boses ang maririnig na sinabi na senior brother. Dagdag pa ni Sihyun habang papalapit na talagang. Naabot mo na ang isang antas na hindi ko man lang masukat ngayon. Na mabilis na napalingon ang ating bida sa kanya. At nakangiting sinabi ng ating bida na anong antas. Ako ay simpleng naging bahagi lamang ng kalikasan. Sumagot sa kanya si Sihyun na bahagi ng kalikasan. Kay hirap nito. Makikita ang punong ito na sinabi sa kanya ng ating bida na pumunta ka ba rito matapos tapusin ang lahat ng ipinagawa ko sa iyo. Tumugon sa kanya si Sihyun na oo, senior brother. Ang lahat ay nakahanda na. Dagdag pa niya na nakatingin sa ating bida ng ngunit. Talaga bang kaya nating lipulin ang Heavenly Martial Sect gamit ito? Nakangiting sinagot siya ng ating bida na ang tanging nakakaalam lang niyan ay ang langit. Nagulat si Sihyun nang may mapagtanto siya. Habang nakatingin sa ating bida na ito ay nakangiti, sinabi niya sa kanyang. Isip na pakiramdam ko. Parang naging immortal na si nakatatandang kapatid sa sekta. Hindi na siya katulad ng dati. Dagdag pa niya habang makikita ang muka nila nakasabay nito, ito rin ang tunay niyang sarili. Marahil ang kasalukuyang siya ay kayang talunin ang Heavenly Martial God. At lumipat ang eksena sa palasyo, kung saan isang nakatayong bakal ang nahiwa sa dalawa. At sinabi ni Arin na nagawa rin daw niya. At tumingin kay Jinho at sinabi niya habang nakalutang ito na sa wakas nagawa ko ito, Jinho. Tumugon ito sa kanya at sinabi na siyempre. Natutunan mo yan mula sa akin. Ngayon, pwede na ba tayong lumipat sa bayad ko? Nagulat si Arin sa kanyang napakinggan at nagtatakang sinabi na anong bayad. At mumiti ng kakaiba ang manyakol na si Jinho at sinabi sa kanya para sa isang gabi. Gusto kong tayo ay. Hindi pa natatapos ang kanyang pananalita, isang sipa ang lumipad sa muka ni Jinho na sinasabi ni Ahrin na manahimik ka. Sinabi sa kanya ni Jinho na teka lang, mali ang pagkaintindi mo. Dagdag pa niya na ang gusto ko lang namang sabihin sa'yo ay mag-inuman tayo ng isang gabi lang. At mabilis na papunta si Blade Emperor sa kanila habang sinisigaw na Yu Ahrin, Jinho. Bilisan niyo at tingnan ito. Si Song Wumuon ay nagpadala sa atin ng isang agarang mensahe. Nagulat si Ahrin na may pagtataka at sinabi na si Song Wumuon. Samantalang si Jinho ay napakunot ng noo sa kanilang narinig. Makikita ang palasyo. Binuksan nila ang scroll na dala ni Blade Emperor at sinabi ni Jinho na gagawin niya talaga ang kapangahasang ito ngayon. Ano talagang hindi ka panipaniwala ang determinasyon ng batang iyon? Huminga ng malalim si Ahrin at sinabi ng ngunit. Dahil si Song Wumuon na mismo ang nagsabi nito. Sumagot si Blade Emperor at sinabi na oo. Wala tayong ibang magagawa kundi magtiwala sa kanya. At sinabi naman ni Majin Buu na ito na ang huli nating pakikibaka. Ang pinakamalaking pagdanak ng dugo sa buong buhay ko. At dito na po nagtatapos ang ika-232 kabanata. Ika-233 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida mula sa ere. Bumaba siya sa lupa at mabilis na tinanong ni Hayeo Seol na Jeje. Saan ka na naman nagpunta nitong nakalipas na 4 na araw? Naiinis namang sinabi ni Mara na Wumuon. Lagi mo na lang ba akong iniiwan ng ganito? Nakangiting tumugon sa kanila ang ating bida at sinabi na patawad. Ngayon, handa na ang lahat. Sumagot si Hayeo Seol na kung ganun. Na seryosong sinabi sa kanila ng ating bida na sa loob ng 4 na araw, magkakaroon tayo ng isang tiyak na labanan, laban sa Heavenly Martial Sect. Na sinabi naman sa kanya ni Mara na Wumuon, balak mo na namang pumunta mag-isa.
Napatungo ng bahagya ang ating bida at sinagot si Mara na maaaring ganun ako noon. Pero hindi na ngayon. At nakangiting sinabi sa kanila na ito ang pinakamapanganib na laban sa lahat. Pero hindi ako mag-isa dahil nandyan ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Inilagay ang kamay sa dibdib ni Hyoscyle at sinabi sa ating bida na ibig sabihin pwede rin akong sumama, di ba? Gusto rin kitang tulungan, Jeje. Sinabi sa kanya ng ating bida na siyempre. Kung kayo ni Hyoscyle at Mara ay sasama, tiyak na mas magiging malaking tulong kayo. Natuwa si Hyoscyle at sinabi na salamat sa pagtitiwala mo sa amin, Jeje. Gagawin ko ang lahat para hindi maging pabigat. Sinabi naman ni Mara sa kanya na pupunta pa rin naman daw siya kahit sabihin niyang huwag. Napakunot ng noo ang ating bida habang nakangiti na nakatingin lang sa kanila. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na kapag natapos na ang labang ito at kapag natapos na ang lahat, maaari ko na bang ipahayag ang nararamdaman ko? At nagkatinginan ang dalawa na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na pakiusap, manatili kayo sa tabi ko habang buhay. Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na hindi pa ito ang tamang oras para isipin yan. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa dalawa na ngayon, magsanay na ba tayo ng magkasama sa nalalabing oras? Masayang tumugon si Hyoscyle at sinabi na oo, Jeje. Sinabi naman ni Mara na okay sige. Tara na. Malapit nang lumubog ang araw. Nakaangat ang kamay ng dalawa na may enerhiya na nakatutok sa ating bida. Habang nakakrus ang mga paa at nakaangat sa hangin na tila nagdadasal. Sinabi niya sa kanyang isip na maghintay ka lang, Heavenly Martial God. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na pagsisisihan mong hinayaan mo akong magkaroon ng oras. Kahit anong mangyari. At lumipas ang 4 na araw. Na makikita ang talon na ito na pasukan papunta sa loob ng Heavenly Martial Sect. Sa looban nito isang tao ang sumisigaw ng paulit-ulit na nandito na ang 4 na dakilang hegemon. Pinapapurihan namin ang 4 na dakilang hegemon. At sinabi sa kwento habang makikita ang 4 na ito na ang 4 na dakilang hegemon ng Heavenly Martial Sect. Sila ang mga nakatagong haligi ng kapangyarihan ng sekta, hinati sa silangan, kanluran, timog, at hilaga, at namumuno sa bawat rehiyon. Dagdag pa na makikita ang mga ito na nagdidiwang sa pagdating ng mga ito na bilang mga tagapagmana ng Heavenly Martial God, sila rin ang pinakamayabang. Hindi nila pinapansin ang anumang krisis na bumabalot sa Heavenly Martial Sect at iniintindi lamang ang sarili nilang kapangyarihan. Kaya naman, hindi hihigit sa 10 ang mga taong nakakita sa 4 na dakilang hegemon na nagtipon sa isang lugar. Ngunit, ngayon, nagtipon sila rito sa utos ng Heavenly Martial God. At sinabi ng isang ito na hindi ko inakalang ipatatawag pa tayo ng ating kamahalan. Nakakabagbag damdamin daw naman ito. Sinabi naman ng isang ito na may green ang buhok na huwag kang magsalita nang hindi mo naman talaga iniisip. Ano bang maaaring magbanta sa ating Heavenly Martial Sect para ipatawag niya tayo ng ganito? Napahawak naman ang isang ito sa kanyang baba at sinabi na tunay ngang kakatwa. Hindi pa tayo kailanman ipinatawag hanggang ngayon. Maaari kayang dahil ito sa lalaking tinatawag na undefeatable. Swords Age. Napalingon ang mga ito nang nagsalita ang isa sa kanilang likod na lahat kayo, mangyaring iwasan ang pagsasalita ng walang kabuluhan. Tayo ay simpleng sumusunod lamang sa utos ng ating Panginoon, ang Heavenly Martial God. Dagdag pa nito na huwag ninyong subukang alamin ang kanyang mga intensyon. Naririnig niya ang lahat at nalalaman ang lahat. Sinabi pa niya sa mga ito na makikita ang Heavenly Martial God na ang mabuhay bilang kanyang mga puppet ang tanging paraan para tayo ay manatiling buhay. Makikita ang 3 at sinabi ng isa sa gilid na mataba na hindi daw naman siya nagkakamali dyan. Sinabi pa ng isang green ang buhok na sino ba ang nagsabing hindi. Malapit na silang pumasok sa malaking pintuan na sinabi pa ng nakapula na sa anumang kaso. Babantayan natin ang lugar na ito upang walang sinuman ang makalampas sa pintuang ito. At walang sinuman ang maaaring lumapit sa kanya. Sa kabila ng pintuang ito, ang tirahan ng Heavenly Martial God. Naglakad siya papunta sa pintuan. At pagkatapos binuksan niya ito. At naglakad siya papunta sa malaking silindro na may lamang tao habang sinasabi ni Heavenly Martial God na ngayon. Ang lahat ay handa na. Sa loob ng silindro ay si Gonha, ang batang babae na inampon ni Daewon at Jinjin bilang kanilang anak.
Napatingin sa gilid ang Heavenly Martial God at sinabi na iniisip ko, kung handa na si dakilang mandirigmang Song. Habang tahimik ang loob ng Heavenly Martial Sect na ito, mabilis na palipat-lipat ng pwesto si Palm Emperor. At muling kumobli sa pader at sinabi sa kanyang isip na kagaya ng inaasahan, nagtipon ang mga hinayupak na to ng lahat ng kanilang puwersa, ano. Sumilip siya ng bahagya at sinabi pa sa kanyang isip na ayon sa natuklasan namin ni Wu Muon, ganito ang istruktura ng punong himpilan ng Heavenly Martial Sect. Iisa lamang ang pasukan patungo sa punong himpilan kung saan nagtitipon ang mga puwersa ng Heavenly Martial Sect. Isang yungib sa likod ng talon. At ang pangunahing puwersa ng Heavenly Martial Sect ay nagtitipon sa loob ng yungib na ito. Dagdag pa niya na may nagbabantay sa kabaligtarang pasukan sa dulo ng yungib na ito. At kung kami ay dumaan rito, makikita namin ang tahanan ng Heavenly Martial God. Ang tirahan ng Heavenly Martial God ay napapalibutan ng kanyang mga hadlang sa lahat ng panig, hindi ito malalapitan maliban kung dumaan kami sa yungib. Sa huli, upang marating siya, wala kaming ibang pagpipilian kundi dumaan sa yungib ng Heavenly Martial Sect. Sinabi pa ni Palm Emperor na ito daw ay parang daan patungo sa impyerno. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang mga taga-Heavenly Martial Sect na nag-uumpukan na dahil ganito ang istruktura ng Heavenly Martial Sect. Simple pero malinaw ang plano ni Wu Muon. Na nakangiti niyang sinabi na diretsahang paglusob. Dagdag pa niya sa kanyang isip na dumating na ang oras na sinabi ni Wu Muon. Kaya pwede na daw ba siyang magsimula? At dito na po nagtatapos ang ika-233 kabanata.